Day 2 natin ngayon dito sa Boracay guys. 8 AM in the morning, medyo tinanghali ng gising. Wala pa kaming itinerary, hindi ko pa alam kung ano yung mangyayari today. Pero magpe-prepare lang kami, tapos samahan nyo kami. Unang mission namin guys, maghanap ng coffee shop. Siyempre kailangan magkape muna tayo bago natin umpisahan yung mga activities natin today. Massage sir, ma'am. Massage po. Papunta kami ngayon ng Station 1. Di pala namin kayang lakarin guys, so magta-tricycle na kami. Yung gamit pala nilang transportation guys, yung parang mga tuk-tuk pero electric lahat. Dito na kami guys, Station 1, Sunnyside. Dito kami sa may Sunnyside. Try natin yung coffee nila. Ano to, pila? Nakapila to. Alam ko naman gusto mo. So ito yung view namin guys. Nag-breakfast na rin pala kami dun sa Sunnyside guys. Ngayon pabalik kami ng Station 2. Babalik muna kami sa Airbnb. Tatry naming lakadin kung kaya. Kanina kasi naglakad kami dun banda sa may beach. Eh pag nasa beach ka mahirap maglakad. So ngayon itatry naming lakarin dito sa may kalsada. So yung tricycle pala, hindi ko alam kung fixed rate yon, pero from Station 2 to Station 1 kanina, ang siningil sa amin 100 pesos. Kaming dalawa na yon. From D-Mall hanggang doon sa may Sunnyside, 1 kilometer. Malapit lang. Malapit na kami. Success yung lakad natin. Nasa Station 2 na kami. So konting lakad pa, nandun na tayo sa Airbnb namin. Tignan nyo guys, nandito kami ngayon sa D-Mall. Ito yung transient namin, no? True Home Annex. Hindi mo i-expect na merong transient dito sa gitna nung ano, mga establishment or businesses. Tapos pagpasok mo, ganito siya, oh. Ang ganda. Kasi hindi mo rinig yung ingay nung labas. Pagpasok mo dito, nature pa rin. Tas ang ganda. 'Di ba? Pag pumasok ka dito, parang nasa ibang lugar ka na eh. Hindi mo na maiisip yung mga tao sa labas eh. Oh. Ganda dito guys, highly recommended. Malapit lang din sa beach. Konting lakad lang. Tas malapit sa main road, konting lakad lang din. Tas malamig. Kasi tingnan mo naman yung mga puno na yan guys. Bamboo. Tas hindi crowded. 3 rooms lang or 3 Airbnb lang. Papunta kami ngayon sa beach area. Nagpalit siya ng outfit. Guys, Vlogger. dikit tayo ng Welcome to the sticker. vlogger. Garcia. Ito, sir. Lagay sa motor, sir. Okay. Ito sa... Ito babe. Ay, Para 2 packs.
Morning. Sunset. Same Ito. lang din po yung rate. Explain lang po namin, ma'am. Itong price po kasi na ito, ma'am, that is for private. Okay? So, SP na tinatawag or semi-private. So, occupied nyo po for 2 person yung isang sa. Tapos bukas maganon tayo ng island hopping. Excited ako. Excited. Excited. Try natin yung season. Baka pwede na yung grinder nila. Uy, gagi, hindi ba managad makaayos yun? O, tara. So, balik tayo sa season coffee, guys. Kaso maligo muna ako. Kasi nag-oily na yung ano ko, na-sprayan ko ng pang... Ang tawag doon? UV? Kanina kasi una naming pinuntahang cafe, yung Season Cafe. Maganda doon. Kaya lang yung grinder ng coffee nila, sira. So, non-coffee lang yung mga available. Ngayon, check natin kung okay na. Sabi kasi nila around noon, okay na daw. Hindi siya masyadong kita. Pero pagka nandito na kayo sa Hacienda Inasal, sa may gilid, wala pa. So, hindi pa available yung grinder nila ng coffee. Pwede naman, kaso mga non-coffee yung tinda nila ngayon. Tapos ito yung view mo habang nagko-coffee ka. Babe. Pakita ko sa inyo yung beach situation ngayon dito. Malumot ngayon eh. Grabe. Legit, sobrang pino nung buhangin. Sa lahat ng beach na napuntahan ko, legit na pino talaga yung buhangin dito. Alam mo yung skim coat, parang ganun siya eh. Pero mamaya balikan natin yan. After natin magparaw sailing, tsaka tayo mag-swimming. Isa pong mango coconut. Hindi ako kumain ng ilang weeks, tapos dito kakakain. Hindi ka nga kumain para yung chef mo din makakain. Pero dito, madami pang kain. Thank you! Puro kami mangga. Takman niyo. Mango coconut. Hindi ko alam kung ano yung mango, ano yung coconut. Ito ata. Ito yung mango. Tapos ito, parang ito yung nakalagay sa papaya. Ano yun? Tapos ganito nga yata yun, ginaganon. So ito parang nut. Tricycle ulit tayo guys. Papunta tayo ngayon ng Robinson. Rent tayo ng Rent tayo ng motor para makapag motovlog dito sa Boracay. NMAX V2. NMAX V2. So sir, magkano po yung rent ng NMAX V2 dito? Ano yung alam mo sir? 1 day po yung 2.5 sir. One day, 24 hours is 2,500. What if yung iba naman ayaw mag 24 hours? Meron din gano'n. Meron po kaming sir mga per hour, kaso mahal ang per hour sa actual sa amin sa 1 po. Okay, 2 hours, 1/4, 24 hours, 2/5. Doon ka na sa 24 hours. Diba? Pero kasi Pero kung 2 days. 2 days, 4,000. 4,000, 2 days. Fix na yon, 4,000. Mura na yon guys kasi mahal magsampa ng dito, ng
motor, tapos yung mga permits pa nila. So kunin na natin siya ngayon, cancel yung Parao sailing, mag-motovlog muna tayo today. Dito yung helmet, di ba, sir? Marami po Wala yan po. pong helmet dito. Ay, totoo. Kahit dun sa mga keyhole ba yun? Kasi yung pupuntahan ko. Opo, wala po problema. So, pwede kahit hindi mo yun. Yan, lantern na yung gawa nila, ma'am. Libre ni lantern yun. Tapos po, full tank pa full tank. Bali, ano po sir, ang gas po natin ngayon is, ano lang po, 3 bar lang po. After 1 day, pwede na po to. Diesel lang na po. 3 bar wala lang. Okay. May gas station naman po dito. Opo, sir, may... Ano yung mga Station pa rin. Yun guys, kung ilang bar nyo kinuha, ganun nyo rin siya ibabalik. So kinuha natin siya ng 24 hours para malibot natin itong Boracay Island. Anong pangalan mo, tol? Patrick Franz po. Patrick Franz. Pag pumunta kayo dito guys, si Patrick Franz, siya yung kontakin. Guys, ito yung gusto ko, yung walang helmet. Zero record ng helmet dito guys. Iba talaga kapag may motor. Marami kang mapupuntahan. So first destination natin guys, Kujo. Kuho. Kung ano man yung pronunciation doon, comment down below. Pero yun yung first destination natin. Google Maps lang natin. 13 minutes from here sa D-Mall. Makakapag-motovlog din sa Boracay! Woo! Let's go! So sabi nila guys, hindi na daw required na mag-helmet dito. Wala rin ako nakitang naka-helmet. Pero dapat may license ka pagka nag-rent ka. Kung wala ka namang license, pwede kang mag-rent nung motor na e-bike yon. Hindi na kailangan ng license nun. Tapos based on my research, ang buong main road ng Boracay ay nasa 21 to 23 kilometers. So malapit lang yun. Yung mga e-trike nila dito, malalakas din. Kasi may mga ahon din dito sa Boracay eh. Pero nung sumakay kami kanina, 2 beses na, lalakas din nila. Ramdam na ramdam mo rin yung hatak. Tapos yung pinag-arkilahan namin ito, dito sa Station 1, Robinson Supermarket. Pag nakita nyo na yung Robinson Supermarket, 200 meters lampas nyan. Nandun na yung kanila. Eto, turo ko sa inyo. Diba? Nasaan na yun? Ayan. Ito. Dito kayo guys mag-aarkila. Ayun, for rent motorcycle. Tsaka kung mag-aarkila kayo, sulitin nyo na, gawin nyo ng 24 hours. Kasi konti lang yung difference doon sa 2 hours 4 hours, ganyan. Itong part na to ng Boracay, ahon din talaga oh. Tsaka ito yung gusto kong makita, kung nasan nakatira yung mga lokal, diba? Para ma-feel talaga natin ano yung meron dito sa Boracay. Ikot tayo. Lumampas tayo dun sa liliguan eh. Blue water. Excuse me po. Ito po ba yung papunta sa keyhole? Naka-check-in kayo dito, sir? Hindi po. Ay, dun sa kabila po yung entrance. Sa sir. kabila po. May Boracay New Coast na gate. Boracay New Coast. Okay po. Unang ligaw. Ting dito bando. Ito yung Boracay New Coast guys.
Tanong tayo dito kay Kuya. Dito daw yung papuntang Keyhole eh. Kuya, may daan daw po dito papuntang Keyhole. Dito lang siya sa loob, sir. Ah, dito po talaga yung Keyhole sa loob. May entrance doon? Oh, yun lang guys. So wala tayong helmet sa. Sige po. Thank you. So yung Keyhole is nasa loob ng Boracay New Coast. Okay. Sige po, thank you. Hindi tayo makakapasok. Kailangan ng helmet sa loob. Bulabog. Bulabog Beach. Kapit ka. Woo! Ayan, malapit na tayo. Ito na yan. Lakas ng hangin dito. Uy, nandito yung mga nagpaparasailing. Wow! Mag-park! Okay. Guys, oh! Ayo! Ah! Let's go! Parasailing ba tawag yan? Ano ba tawag yan? Basta yan, kung ano man yung tawag yan. Nandito pala sila. Sobrang lakas ng hangin dito sa part na to. Go! Ha? Oo, ang laki. Ayan, kinis. Ganyan pala siya ang laki. Isa. Mango shake sa akin. Mango shake. Oo. Ice cafe latte. Sa- Tapos oat milk po yung milk. Tambay muna tayo dito sa Aplaya, guys. Siya magko-coffee, ako ayoko na mag-coffee. Refresher na lang. Mango shake. Tapos ito yung view natin. Naabol namin yung sunset. Pakita mo yung outfit mo, babe. Change outfit. Pulang sunset, natakpan ng ulap. Lungkot niya eh. Daming tao na nag-aantay sa sunset. Kaya lang walang sunset eh. Wawa ka naman. Kanina after sunset, nakahabol naman si Hanang mag-picture kasi medyo nag-red yung sky nung past 6 na. Tapos after nun, pumunta kami ng station 3. May kinainan kami dun na parang grill. Tapos bumalik na kami dito sa Airbnb. Tapos nag-export lang ako saglit. Tapos nakatulog na ako. Mga siguro 10 PM yata. Nakatulog na ako tsaka si Hana. 2:02. Officially, day 3 natin dito ngayon sa Boracay. At nagising kami kasi merong parang kumakagat dun sa higaan. So nagising kami pareho. Ngayon, hindi na ako makatulog. Samahan nyo na lang ako. Planuhin natin yung mga iikutin natin bukas gamit yung NMAX. So, ang plano kasi, dapat umaga, gising na kami, tapos magbo-Boracay loop na tayo. Hindi ko pa alam kung ano yung pupuntahan natin
bukas. Pero basta yun ang plano. Hanggang 12 bago mag-out dito is dapat nakapag-Boracay loop na tayo. Napuntahan na natin yung mga dapat nating puntahan. Kasi after nun, babalik tayo dito sa Airbnb, tapos lilipat tayo dun sa may kabila na ibinook namin. Then, hapon, konting motor-motor ulit. Then, by 4 p.m., magpaparaw sailing. So, yun yung plano bukas. So, ngayon, samahan nyo ako na iplano kung ano yung mga destination natin bukas or mamaya. So, ito yung yung buong island. Nandito tayo ngayon. Ayan. Accurate ba to? Oo, accurate naman siya. So, kung nandito tayo ngayon, pwedeng mag-umpisa yung loop natin pataas. Ito yung station 1. Tapos White Beach. Siyempre hindi na natin pupuntahan yung station 1 kasi mapupuntahan naman natin yan nang naglalakad lang or nagta-tricycle. Tsaka napuntahan na rin kasi natin yan eh. So hahanapin natin yung mga daming lamok. Hahanapin natin yung mga lugar na hindi naaabot ng lakad lang or tricycle. ChatGPT nga tayo. Okay, sabi ni ChatGPT, number 1 is White Beach. Pero yung White Beach is along Station 1, 2, and 3. Skip na natin yan. Next is Mount Luho, the highest point in Boracay with panoramic views of the islands. So ito maganda. Okay, let's go. So, bukas na lang, no? Or mamaya na lang pala. Picturean na natin to. Yung ating goal na puntahan. See you later, guys. Ayan na, sumisikat na yung araw, babe. Puro ahon to, guys. Notice to the public, this is establishment Mount Luho. Talagang pag nag-Boracay ka, hindi pwedeng di mo puntahan. Maambon na naman. Lipat. Try natin to, Dragon Cruise. Hi, shout out.